10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around www.facebook.com/VZRJ810am. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Nag-aara mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang mukha ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ko sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbirak, oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasagutin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ituubra, oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, ginabangga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man
sino pasasabukin ng baho mo. Sa lapit pa walang sinisino. Percy, lapit, fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan Lapid Fire na inyo pong napapakinggan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Yan po'y pagsapit ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Biyernes. Tayo po'y sabayan ding napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa lahat po ng gumagamit ng mga digital box at TV Plus. Samantala, sa buong mundo po, nasusubaybayan tayo sa pamamagitan po ng live streaming sa FB at sa gawing kanan po, dun sa mga nais magbigay na reaksyon, maaari kayo mag-type ng inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Sa mga nais po naman tumawag, meron tayong mga landline dito po sa ating himpilan at meron din po tayong mga text line na maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Siyempre po, makakasama natin sa technical side ang ating idol, ang Macho Guapito, ang ating technical director si Ariel, hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Lumalabas po mga kaibigan sa report na ginawa ng Senado pagkatapos po ng investigasyon tungkol sa mga Ninja Cup at kay dating PNP Chief Oscar Babayalde na yan daw po'y hulid up. Ayon po yan kay Senator Richard Gordon. At inirekomenda po ni Gordon ang pagsasampa ng mga kaso laban po kay dating Philippine National Police Chief Oscar Babayalde at sa kanya pong mga tauhan na tinaguriang Ninja Cups. Hindi raw po talagang by bust, ho? Ang pakay ay talaga doon sa ginawa nilang operation ay hulid up. Dahil niwala daw pong test buy. Usually kasi yung buy bust, mga kaibigan, sinasagawa yung pagkaganyang malakihan, meron munang bibili, hindi ba? Pagka nag-positive, at saka siguro sila kukuha dapat ng warrant, di ba? Search warrant. At isasagawa yung pong paghuli o pagsalakay.
Pero mga kaibigan, bakit ang hulid up lang? Papatak yan robbery extortion. Nga naman kasong hulid up Mga kaibigan, nagtataka lang tayo bakit yung kaso nila kasi imbes na bumagsak sa ombudsman, sila nag-imbestiga. Yan ang hirap. PNP rin, mga kaibigan, yung IAS, di ba? Dapat kasi ang kaso niyan sa ombudsman dahil ang ombudsman, alam natin yan, meron niyang deputy for yung AFP, ombudsman for AFP at saka PNP. Kaya yung naging kaso nila po, mga kaibigan, lang yan, administrative case na dapat sana po ay dismissal from the service nauwi sa demotion. Ay second demotion. Sabi ho ni Senador Gordon, bakit hindi kumikibo si Albayalde that time, noon daw mga panahon na yon. Hinuli mga tao niya at pati siya sinuspinde. Oo nga naman. It was a comedy of lies, errors, sinasadya Sabi ho ni Gordon, Ito ho yung nilalaman ng report ng Senate Blue Ribbon and Justice Committee. Dalawang committee ho yan. Blue Ribbon at Justice Committee. Ang sabi ho ni Gordon dun sa report na yan, si Albayalde at itong si Major Rodney Baloyo Deport at yung ibang mga umano'y Pampanga Ninja Cops are guilty of malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Ano yan, magpipinsance? However, sabi ho, it would up to the courts to decide on the charges against Albayalde and the other foolish men. Ito ho yung mga foolish men, hindi ho policemen ito. At ito namang Department of Justice, mga kaibigan, ayon kay Secretary Menardo Guevara, kanilang rirepasuhin yung Senate Committee report bago irekomenda ang posibleng pagsasampa ng mga kaso laban po kay Albayalde. Galing, ano? Needless to say, sabi niya, any new or additional respondent will be given sufficient opportunity to submit his counter affidavit and other controverting evidence as part of procedural and substantive due process. Paano yung ibang mga makakatestigo dapat patay na, di ba? Yung mga civilian agents ng ng PNP. Pag-usapan ho natin ito. At saka yung sabi ni Gordon, pwede rin daw panagutin si Albayalde, mga kaibigan, doon sa nangyaring yan na drug ops sa Pampanga sa kasong GRAP, mga kaibigan, sa maanumalyang anti-drug operation.
noong November 2013. Ipinresinta na raw po ipinresinta ni Gordon yung pong kanilang findings ng Senate Blue Ribbon at ng Justice and Human Rights Committee base sa isinigawang investigasyon o pagdinig doon po sa Ninja Cups. Liable daw po si Albayalde for the said offense by reason of his seniority, his moral superiority, and his competence. Ang findings niya, sabi ni Gordon, he, Albayalde, is liable for anti-graft, and that will be up for the Ombudsman or the DOJ. Talaga namang graft yun Masahol pa nga sa graft yun Ay, pinagtataka lang natin kung ano-anong kaso ito. Papatak din yan sa graft. Kaya lang yung binanggit na natin ito nung una Kung pagkukumparahin nga po natin, mga kaibigan, mas maraming krimen na ginawa itong mga pulis na Ninja Cups nito, mga kaibigan, kumpara nyo dun sa dun sa hinuli nila sana, supposed to be, yung pong merong may-ari ng mga droga na yun. Kasi yun, nagpapakalat lang ng droga yun Isa lang ang krimen niya. Pagpapakalat ng droga. Itong mga pulis, ilan ang krimen na ginawa nila ron? Kinuha mo yung pera. Isa, nakaw. Ninakaw mo rin yung ebidensya. Pagkatapos yung ebidensyang yun, ipinakalat nyo pa. Ilan na yun? Ilan ang kaso yun? Pagkatapos, humingi pa kayo ng 50 milyon. At pagkatapos, ito pinakamalupit sa lahat na kasalanan nila. Kumuha sila ng isang taong walang kasalanan. Para yun ang gamitin nila, mga kaibigan, palitawin nila, ngayon ang drug trafficker. Ngayon, ang tinatanong natin ilang araw na po, kasi tapos na ito, naglabas na ng committee report, ibig sabihin, sarado na yung investigasyon ng Senado ng Blue Ribbon at ng Justice and Human Rights Committee. Kasi napakahalaga nung liberty ng isang tao na pinirwisyo nila. Hindi ho sinasabi doon sa course ng pagdinig, yung ginawang pagdinig sa Senado, kay Albayalde at saka doon sa Ninja Cups, mga kaibigan, hindi ho binabanggit doon kung nasaan yung tao na kanilang ikinulong at pinagbintangan nila na yun ang kanilang nahuli imbes na si Johnson Lee. Nasaan yung taong yun? Yung ba'y nakasuhan? At kung yun po ay nakasuhan, nasa na siya ngayon? Ano ang nangyari sa kaso? Siya ba'y na-absuelto o siya ba ay nahatulan? O siya ba ay nakatenga? Buhay pa ba ito? O patay na rin? Yun dapat lumabas yun Yung halimbawa, nakasuhan, dapat ipinatawag yung piskal, di ba? Patawag mo yung piskal na humawak nitong kaso. O kung talaga nakasuhan yan, pati yung husgado kung yan hinahatulan o nililiti sa hukuman yan. Yun ang natin concern natin para lumabas ang katotohanan kasi
Walang kasalanan, isipin mo, pinalitaw mo siya may kasalanan. Nag-frame up ng tao. Hindi ba mabigat na kasalanan yun? Sabi nga di baling magpalaya ka ng 1,000 may kasalanan Huwag ka lang magkukulong ng isang taong inosente o walang kasalanan. Yan ang antabayanan natin, ha? At saka parang hindi yun yung kaso, Yung sinasabi ni Gordon, na robbery extortion, papatak yun, paano yung ginawa nilang ibang kasalanan? Alam niyo ba yung nagpa-planting of evidence, yun ang mabigat na kaso sa lahat na yun, mga kay, pati yung sa drugs, yung pagpapakalat nila ng drugs. Anyway, yung pagpapakalat ng drugs, siyempre, pwede nilang i-deny pa yun, di ba? Pero yung pong tao na pinalitaw nilang siya ang may kasalanan, imbes na yung subject na pinatakas nila dahil nagbigay ng pera sa kanila, mga kaibigan, mabigat na kasalanan yun. Alam niyo ho ba, may batas yun, ha? Sa batas po, mga kaibigan, napakabigat ng kaso yung nagtatanim ng ebidensya. Lumilitaw na yung kanilang kinasuhan doon at pinalitaw nilang nahuli nila, mga kaibigan, pinlantingan nila ng ebidensya. Yung ebidensyang kinuha nila sa isang tao, dito nila inilagay sa isang tao. Planting of evidence. Kaya masama Alam nyo, sa lahat ng punto, itong sinasabi natin ngayon, ito ang pinakamabigat na punto dyan sa nangyaring kasong yan, mga kaibigan. Pinakamabigat ang parusa dyan. May batas yan. Kahit tanong nyo sa abogado, yung pagtatanim ng ebidensya sa isang inaakusahan, mga kaibigan, doble ang parusa ron. Mga kaibigan, kaysa doon sa sibilyan na halimbawa, nahuli mo talaga, meron talagang ebidensya. Kung mabigat ang kaso nun, mas mabigat kapag ang pulis, may batas yan, pagka ang mga otoridad nagtanim ng ebidensya sa mga akusado. Hindi naman dapat maging akusado yung tao. Ginawa niyong akusado. Diba? Tinaniman mo ng ebidensya. Baliwala sa kanila. Wala silang pakialam sa ganun, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ngayon, ewan natin kung paano ngayon yan. Dapat lumabas yung katotohanan Dahil yung pinakamabigat dyan sa nakikita kong mabigat na magiging kaso nila. Ang dami nila naging kaso dyan Kaya magtataka kayo bakit ang naging desisyon po nito. Una, yung dismissal, kulang yun Mga kaibigan dismissal from the service. Kasi po, administrative lang yun mga kaibigan. Pagkatapos na na downgrade sa tinatawag na demotion. Kumbaga na-demote lang ng ranggo mga damuho. Kaya walang kalusot-lusot dyan kung tutusin nyo si General Albayalde. Sasabihin hindi niya inimpluwensya ng mga kaso niya. Mga kaso ng Ninja Cops. Kung talagang totoo yun, na-demote na. Bakit mo ginawang chief of police ng Tagaytay si Baloyo? Hindi ba, Ariel? Mga kaibigan, kulang yung ginawa ng bakit nakapagtataka, bigla niyo sinara Yun ang iniintay ko. Ilang araw na natin sinasabi yan Bakit hindi nabanggit doon yung status ng sa kaso nung kanilang ginawang biktima? Biktima yun
Mga kaibigan, ipinalit ulo nila. Yung taong ipinalit ulo, nasan yun? Ano ang naging estado ng kaso na ginawa ng mga pulis laban dun sa taong yun? Mga kaibigan, hindi ba? 38 kilos yung naiwan. Yung kanilang idineklara. Ha? Kinargo nila rin sa tao na pinalilitaw nilang ito. Yung may droga. Pala, may 200 kilo yung droga. Mga kaibigan. Hindi ba? Tapos ito ang ginawa nilang suspect. Yung talagang suspect, pinatakas nila kapalit po ng 50 milyon. Bukod pa doon sa 10 milyon na kinuha nila on the spot. Ang tanong, isa pa, nasaan yung pera? Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang mahalagang mensahe mula po sa ating impilan. Magbabalik po ang Rapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Hi there, RJ here. Executive Lounge, which happens on RJ TV Live every Tuesday evening from 9 p.m. to 10 p.m., is really picking up a lot of steam. We're getting more and more applicants to sing on the Bravo Executive Night. Lawyers, doctors, and even government officials have performed at Bravo Executive Lounge. Secretary Sal Panelo and Secretary Martin Andanar. So if you just want to have fun and enjoy music, you can also watch. There's no entrance. Now, if you want to sing, call Joy at 0917-543-8438 and tell her you want to sing at Bravo Executive Lounge. Join us. It's a lot of fun. And we have a fantastic Bravo Jazz Trio to accompany you when you sing. Bravo Executive Lounge will now be aired earlier from 9 p.m. to 10 p.m. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 125,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay, tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Radio Bandido 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Meron na naman pong pinadlock daw ang Bureau of Internal Revenue na isang POGO, mga kaibigan, itong Philippine Offshore Gaming Operator. Pinadlock po ng BIR dahil sa kasong tax evasion amounting to around 100 million. Nakita na ninyo, mga kaibigan, ang panloloko dito sa gobyerno. Kung yun nga yung pera ng Bangladesh na nakaw nila, dito pa sila hindi magnanakaw, mga kaibigan, sa dami. Kaya nga sila na-absuelto sa RCBC, di ba? Natatandaan ba ninyo yung 81 million dollars na pera ng Bangladesh, mga kaibigan, na nakaw na-scam doon sa na-hack yung pera, naipasok dito. Yung mga nagnakaw, absuelto. Ang kinasuhan yung bank manager,
Ba't yung presidente hindi nakasuhan? Nag-resign lang sa bangko, mga kaibigan. Oh. Nakita na ninyo, isang tao lang nagpapaikot nito dito. Ngayon, ayon dito sa Finance Assistant Secretary ng Department of Finance, di ba? Under nila yung kwan yung pong BIR. Ayon ho kay Deputy Commissioner Arnel Guballa, pinadlock daw po yung head office ng Altec Innovations Business Outsourcing located at Asiana City in Parañaque. Diyan ho, napakarami. Yung area na yan, Asiana sa Makapagalhuyan. Napakaraming dyan, Pogo. At karamihan dyan, walang lisensya. Nagpapanggap na Pogo. Di ba, ikinuwento na natin sa inyo kung paano nila ginagawa yan. Ginagawa po nila yan, halimbawa, kasi ang pagkakaalam natin, more than 40 lang mahigit lang ho sa ang nabigyan ng lisensya para mag-operate ng offshore gambling. Mga kaibigan, yung online gambling. Pero libo-libo ang nag-o-operate dito sa Pilipinas. Yan pinalayas na sa kwan Ano bang bansa yun? Cambodia ba yun? Mga kaibigan, yung kamakailan, ibinalita natin. Hanggang Disyembre na lang, wala na ho lahat yan. Kaya nag-alisan yung mga inchik na perwisyo ron. Perwisyo yung mga yan Mga kaibigan Kita ninyo ito, pinadlock dahil tax evasion. Hindi nagbabayad ng buwis dito. Napapala natin sa mga walang yan. Sipin ninyo, umikot kayo ngayon katakot-takot, pati mga hindi mo isipin nung araw wala Yung mga establishmento dyan lang sa may Pasay yung trade center dyan, mga kaibigan, Rojas Boulevard, minsan may malapit sa Buendia, nakita ko dati yun parang ghost town yun Nadaanan ko ng gabi minsan lintik po ang lalaki ng restaurant, tabi-tabi. Kung saan-saan nyo na makikita yan, dyan lang sa, sa may area ng Asiana at saka ng Makapagal, Boulevard. Yung mga parallel na kalye dyan, hanggang sa papunta ron sa MOA, katakot-takot na po ang mga Chinese restaurant. Gano'n sila karami dito? Sipin ninyo. Milyon na yan. Mga kaibigan, milyon-milyon na yan. Iba dun sa report na sinasabi ng immigration. Walang hiyayang immigration. Alam nyo naman mga kaibigan Yan ang involved sa human trafficking Sipin ninyo. Puro mga hindi nagsisipagbayad ng buwis. At yung pinalayas yung mga operator ng online gambling sa ibang bansa, dito, hindi ko matandaan kung Cambodia yan Pinalayas sila sapagkat, mga kaibigan, pinagmumula ng gulo, ng problema, ng krimen. Di ba, nung unang-una pa lang, sinabi na natin yun Ba't dito ginagawa ng mga yan ng krimen nila? Dito sila nangingidnap, para ipatubos. Yung sa mga kamag-anakan sa China, ipatutubos. Alam nyo, yung mga inchik ni handler yan May recruiter din sila na sa pagpasok dito Hindi naman sila nagpupunta rito on their own May contact din sila. Kaya human trafficking yan Mga kaibigan Isipin ninyo, pinayagan dito na makapasok. Samantalang nung araw,
kasama ho yan sa mga nabibilang na restricted nationality, kamukha ng mga Bombay, na restricted ho yan. Hindi makakapasok dito yan ng walang kaukulang visa mula dun sa country of origin. Mga kaibigan, kung China, dapat kumuha sila ng visa sa ating embassy o sa konsulada natin. Pero ngayon, visa upon arrival. Kaya tiba-tiba itong mga walang hiya dito sa immigration, mga kaibigan. Limpak-limpak ang tingnan ninyo, yung binalita natin, mapunta tayo dyan sa immigration na yan. Ito ang laki ng kinikita, yan ang kumikita sa Pogo, baka akala ninyo, mga kaibigan. Hindi ba ang daming mga walang dokumento dyan? O yun lang mga prostitution na nahuli rito. Bakit hindi alam ng immigration yun? Yan ba mga yan, may kaukulang papel? Yung mga prostitute, di ba? Yung mga tilapia na ang mamahal pa, akala mo mga may brilyante, mga kaibigan. Pati mga pumapasada rito ang kababayan natin, inagawa na ng trabaho mga kaibigan Hindi ba? Pati mga prostitute na kababayan natin, pati yun inagawa ng trabaho, mas mahal pa sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, minsan narinig ko, nag-uusap yung 2 inchik, may kausap na isang medyo gurang na pumapasada pa yung ali. Tinatawaran ng 1,000. Isipin ninyo. Samantalang sa kanila pala, may 50,000. Ayan. Bakit hindi subukan nilang raidin ng pulis? Yung KTV bar, mas high class po ito. Nandiyan sa loob ng Soler Hotel Casino, mga kaibigan. At saka doon sa Resorts World, meron pang isa ron. Yan ang talagang mga mamahalin. Alam niyo, 30,000, 50,000, wala yan. Kumpara nyo doon sa Soler at saka doon sa Resorts World na nag-ooperate bilang KTV bar. Pero prostitution, mga kaibigan. So ngayon, tignan ninyo, kumikita dito ng limpak-limpak. Itong mga handler ng inchik, may mga handler sila, konektado sa immigration, mga kaibigan. Kaya nalalaman ng immigration, pagka yung, halimbawa, wala nang mga expired na yung kanilang tourist visa. Tourist yan Upon arrival tourist. Na-expire. Di wala na, mga kaibigan. Ito ring immigration, ang maghahatid sa kanila sa airport para makauwi nang hindi sila mahuhuli. Kaya alam nyo, pagka na-overstay dito sa Pilipinas, ang dayuhan, 2 bagay Pag nahuli ka, pwede kang i-deport. O kaya, pagbabayarin ka ng penalty. Mga kaibigan. Pagbabayarin ka for every number of days na overstaying ka. Binibilang yan, kinukwenta. At may katumbas na halagang bayad. Saan napupunta? Di ba dapat ang kumikita dyan, gobyerno? Wala sila-sila lang ang kumikita rito Pagkatapos, sabi nga ng China, kaya ayaw nila yan at meron na silang panawagan sa gobyerno natin na ipatigil na yung i-ban yung online gambling business dito sa Pilipinas na pawang mga ino-operate ng mga dayuhang inchik na galing sa mainland China na kung tawagin po natin GI, mga genuine inchik. Hindi po ito yung mga kababayan nating inchik dito, yung Filipino-Chinese na dito na mga pinanganak. Mga kaibigan, hindi po yan. Sa katotohanan sila man ayaw nila yan mga kaibigan sapagkat yun ang mga may pera, nakakalaban ng kompetensya ng kanilang negosyo. Baka
darating ang araw, pati yung negosyo nila, ite-take over na ng mga yan. Oh. Kaya ang dapat sundan natin yung ginawa nung isang Asian country na ipinagbawal na nila yan. Isipin mo doon sa bansa kung saan pinatigil yung online gambling, di ba? Nag-alisan, kusang nag-alisan sa kanilang bansa yung pong mga inchik na nagsisipagtrabaho at saka nag-ooperate ng pogo. Wala na Hindi na mag-i-issue, magre-renew ng lisensya yung bansang yun. Mga kaibigan, saan pupunta yan? Dito na naman papasok sa atin yan. Puro katarantaduhan ang gagawin dito niyan. Isipin ninyo, lahat ng nalulugi ang gobyerno, pinayayaman natin ibang tao para kunin yung pera dito. Mga kaibigan, yung buwis hindi doon nga gulo lang Katulad ng ginagawa nila ritong krimen yung mga kidnapping, ayan robbery, mga kaibigan, di ba? Ino-hold up nila. Yung ganun lang samantalang dito, isipin mo, hindi nagbabayad ng buwis. Ito katunayan, pang ilan na po ito sa sinasabing ni-raid daw nila at hindi nagbabayad. Ito'y 100 million ang hindi nito binabayaran sa gobyerno na buwis. Mantakin ninyo. Hindi pagka yung mga Pilipino hindi nagbayad ng buwis, ang lupit natin dyan, di ba? Ng gobyerno. Mga kaibigan, ito, it is not fair to Filipino taxpayers. Sabi ni itong nagngangalang Antonio Lambino, it is not fair, hindi raw po patas sa mga taxpayer na Pilipino na kada buwan sumusweldo pero kinakaltasan na ng buwis. Habang itong mga dayuhan na katulad ng mga nagtatrabaho sa Pogo ay hindi nagsisipagbayad ng kanilang buwis. Nung buwis ang babayaran yan turista yan. Wala namang papeles yan. Paano mo mapagbabayad yan? Di ba? It is a fair implementation of the law. Mga kaibigan, agrabyado tayo lagi. Hindi mo ba? Sila nagpapamahal ng natin ng standard of living natin Sila nagpapataas Hindi naman proportionate sa kinikita ng mga Pilipino. Hindi ba? Halimbawa, mga iba nga, legal na legal ang mga negosyo, legal na legal ang trabaho, mga kaibigan. Pero, hindi ka na ngayon makakaupa na sasapat sa kinikita mo. Maghahanap ka na, mapupunta ka na sa mga Islam area kung nangungupahan ka. Bakit? Ang umuupa na, inchik Renta pa lang ng bahay yun. Condominium. Pagkatapos, yung mga building space, mga kaibigan, yung mga para sa office space. Napakamahal na rin ng pagpapaupa kasi willing itong mga ito dahil wala naman silang pananagutan sa gobyerno. Hindi sila sinisingil ng gobyerno natin. Kung hindi mo pahabuling ganito, hindi magbabayad yan. Dapat, di ba, pagka ganyan ang kaso una, hindi sila mga Pilipino, dayuhan sila. Subukan mo tayo dumayo sa kanilang bansa.
kukulong ka, lalo sa Amerika. Napakabigat na kaso yan, tax evasion. Kaya doon pagka nasita o kaya nasulatan ng Internal Revenue Service ng Amerika, mga kaibigan, may nangangatog Sa pagkatutuluyan sila, mabigat na kaso yan. Dito, mga kaibigan, yan sinasabi natin ang batas, ina-apply sa mga sa mga Pilipino, sa kapwa Pilipino, sa sariling mamamayan. Lahat ng katraidoran sa bayan, dito ginagawa mga kaibigan pero sa mga dayuhan, napakaluluwag nila. Ano ba mangyayari dyan? May mangyayari ba dyan sa ginawa na yan? Dapat yan, automatic deportation lahat yan, di ba? Sara negosyo, kumpiskado lahat yan. Kung ano man property ma-attach ng gobyerno. Bukod sa pagbabayari na sila, i-deport pa sila, kukunin pa lahat yan in favor of the government. Mga kaibigan, ba't hindi nyo gawin yun? Bakit napakaluwag ninyo pagdating sa mga dayuhan? Yan ang sinasabi natin. Kaya alam nyo, kahit na ikaw, ano pa ang tinapos mo? Ano man ang natamo mong karunungan, karangalan, nag-doctorate degree ka, nag-abogado ka, mga kaibigan, may masteral ka pa. Baliwala lahat yan Di ba yan ang gusto nila maging requirement, maging degree holder ka sa gobyerno? Para saan yun? Yung ba, ibig sabihin ba nun kapag ka degree holder ang umupo sa gobyerno, kumandidato, para maging senador, o kaya sa mataas na pwesto sa gobyerno, garantya ba yun? Na magiging mabuti na ang ating bansa, bubuti na ang ating bansa? Hindi naman mga kaibigan Kasi wala naman sa edukasyon ang barometro para ang isang nanunungkulan sa gobyerno, mga kaibigan, ay maging mabuting public servant. Nasa pagkatao yun meron nga, hindi naman nag-aral, walang hiya pa. Wala nang degree, walang hiya pa. Mandurugas pa. Ang tataas pa ng ambisyon, gusto. Pagdating ng araw, sila na presidente. Hayop na bansa ito, mga kaibigan, Isipin ninyo. Sabi nga sa inyo, ano man ang natapos mo, ano man ang karangalan at karunungang natamo mo, baliwala naman yan Kung ikaw ay nasa gobyerno, at lahat ng yan ay gagamitin mo laban sa sarili mong mamamayan, baliwala yan. Di ba? Mabuti pa yung hindi ka nakatapos. Pero, mga kaibigan, kung ano man ang abot ng iyong kaalaman, ay gagawin mo para sa mamamayan, sa ikabubuti ng iyong bansa at ng mamamayan. Hindi mo ba? Ang dami dyan abogado. Kaya, naalala ko tuloy, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Alan Pagye, dapat gumagawa talaga ng batas. Hindi naman yung mga yan Hindi naman dapat na kailangang abogado Kasi pag abogado gumawa ng batas, ang daming palusot niyan. Ang daming butas niyan. At saka walang puso yan. Paano? Iniisip nila, protektahan yung interes nila mga kaibigan, alam niyo dapat ang solusyon dito kung ayaw niyong buwagin yung kongreso natin. Ang solusyon dyan,
lahat ng kakandidatong mambabatas, isang beses lang. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Gawin mo na sa isang termino mo yung dapat mong gawin. Para ang lahat ng tao magkaroon ng pagkakataon. Eh wala nga eh. Kasi nga ayaw nila na gumawa ng batas na makapipinsala doon sa masama nilang hangarin. Ano yun? Yung manatili sila sa pwesto habang panahon. At kapag mamamatay na sila, matanda na sila, kailangan ng papalit sa kanila, anak nila. Mga kaibigan, kung hindi tayo gagawa ng ganyan, hindi na nga tayo makakatagpo ng mabuting tao. Puro manloloko na ang pagpipilian natin. Wala na tayong pagpipilian eh. Puro manloloko yan eh. Oh. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, dito ang labanan ngayon, pagalingan sa panloloko. Kung sino yung magaling manloko, eh yun ang mananalo. Oh. Ito naman mga utong-utong lipunan, mga kaibigan, manloloko na, magnanakaw na nga, manloloko pa, may binoboto pa. Hindi ba? Bakit? Kasi nga, wala naman silang pagpilian. Kokonti ang choice nila. O, kaya, nakakabalik eh. Si Lito Lapid, sipin mo, perwisyo lang yan. Pabigat lang sa atin yan eh. Isipin mo yung mga pinagpawisan ng mga manggagawa, dyan napupunta. Dugo at luha ng manggagawa na kumakain lang ng tuyo. Mga kaibigan, tapos sila sa sarap ng buhay. Ano pa kinabang mo dyan? Ano pa kinabang mo kay Pacquiao? Ano, natutuwa ka, sikat, nananalo sa boxing? Oh, hindi ba? Ano mapapala mo sa mga hinduropot na yan? Eh kahit naman yung mga may tinapos dyan eh. Wala rin naman yan eh. Ano ba silbi niya? Magdadaldalan sa Senado? Wala naman mangyayari. Oh, hanggang doon lang yun. Reaksyonary naman lahat. Dito, pag walang nangyari, wala silang gagawin. May gagawin lang sila pag may nangyari. Hindi mo ba? Pagkatapos nun, limot na naman. Yung sinasabi nilang, kaya sila mag-iimbestiga, mga kaibigan, Kwan, para in aid of legislation, makagawa ng batas. Sus Maria, anong batas ang gagawin nyo? Mga batas na walang kwenta. Puro mga batas na walang kwenta ang pinaggagawa rito eh. Kung ano lang ang maisip eh. Isipin mo, kapal ng mukha nito yung babae, si Ontiveros. Napakakapal ng mukha niyan, mga kaibigan. Soji bill daw. Ano pa yung isa? Divorce? Mga kaibigan, ang kakapal ng mukha nitong mga taong ito. Yung gumawa ng ng mga violence against women and children. Wala ho yan dyan eh. Ibig sabihin, pagka ginawa mo ng batas yung violence, yung paglabag sa karapatan ng mga ng mga kababaihan at saka ng kabataan eh. Magiging mabuting tao na tayong lahat? Hindi naman eh. Bakit? Hindi naman kailangan gawin mo yung batas na yun eh. Sumisira yan lahat sa equal protection of the law. Lahat ng mga special law na darating ang araw, lahat tayo. Ano ba, senior citizen, di ba, nagumpisa sa senior citizen, 20% discount. Bandang uli, sinama na yung mga PWD. Bandang uli, sino ba yung sinasama na ngayon? Yung mga solo parent yata. Ano ba yung sinasabi nilang kasama na rin? Ano na rin? Itinuturing na rin na PWD. Yung PWD, palaki ng palaki yun, ha? Ang dami ng nun. Ang dami ng sinasakop nun na disability.
Oh, bakit nagkaganon? Nasira yung equal protection. Sa konstitusyon natin, di ba may sinasabing equal protection of the law? Oh, mga kaibigan, ibig sabihin lahat tayo entitled sa batas. Walang mayaman, walang mahirap, walang malaki, walang maliit, walang malakas, walang mahina. Hindi ba? Yun ang ginagarantiyahan ng konstitusyon. Eh bakit kayo gumagawa ng mga batas na hindi magkakaroon ng patas na pagtingin? Eh ultimo nga itong mga bakla, di ba? Kung ano-ano rights na mga ina-assert nito. Oh, mga kaibigan, tapos kinukonsinti pa ng mga mambabatas na kamukha ni Risa Ontiveros, ang kapal naman ng mukha mo. Wala ka lang. Bangkarote lang yung kukote mo sa dapat na batas na ipasa eh. Idadamay mo pa lahat ng tao sa katarantaduhan ninyo. Sayang ang pinalala mo ng taong bayan sa inyo. Ang sasarap ng buhay ninyo. Yung mga mambabatas, hindi ho ba? Oh, walang mga ginagawa yan. Nagsisipagkamot lang ng itlog yan eh. Oh, yung itlog nilang kulubot, mga kaibigan. Ay, sus Mariosep. Ano ba magagawa nito mga taong ito? Eh, puro pabigat yan eh. Oh, ang daming batas na dapat gawin. Yung mga batas na yun, hindi para dapat sa mga mamamayan. Batas laban sa kanila. Ang ginagawa nilang batas lagi, mapa-ordinansa, mapa-batas, puro laban sa mamamayan eh. Oh, ito mga damo rito, may pa-curfew sa mga bata, imbes na umisip hindi na naiisip yung dahilan eh. Basta nakikita lang nila, gumagala yung bata. Talaga masama kung gumagala yung mga bata kung 10 oras na ng gabi. Pero ano gagawin mo? Alam mo ba problema nun? Bakit hindi yung problema nila, lutasin mo? Ano ginawa? Curfew raw. Di ba mga luko-luko to? Bakit natin nasabi yan? Paano nga merong katarantaduang ginawa yung mga batas sa mga bata tsaka sa mga kababaihan, yung violence against women and children. Hindi ba violence yun? Hindi ba violente yun laban sa mga bata? Aarestuin mo? Ang tanging kasalanan, inabot ng ating gabi dahil walang malamon sa bahay nila. Oh. Wala naman kayong ginawang tulong. Hindi ba? Hindi nyo naman natulungan. Kinulong mo pa. Anong yung ordinansa, kahit hindi ako nag-aral ng batas, mga kaibigan, nalalaman natin ang ordinansa, hindi mo pwedeng likhain yan kung yan kokontra sa konstitusyon, lalo na, at saka sa mga national laws. Oh. Hindi ba? Hindi pwedeng mas mataas yung ordinansa. Mga kaibigan. Oh. Buti hindi kayo nadidemandar yan eh. Buti walang naglalakas ng loob. Na-questionin yung ginawa nyo. Umisip kayo ng ibang paraan. Ang isipin nyo kasi, hindi yung puro paparusahan mo yung tao. Puro parusa, puro laban sa mamamayan eh. Malupit sa kapwa mamamayan niya at kapwa niya Pilipino. Mga kaibigan, walang inisip kung hindi, bawal yan. Pahirapan. O kaya kikikilan. Di ba? Pati yung curfew, may katumbas na kikil. Kikil yun eh.
Ano tawag mo ron? Dilihensya yun eh. Binibigyan mo ng pagkakataon itong mga pulis na lalong umabuso. At yung mga tauhan ng gobyerno, pagsamantalahan yung mga ordinansang walang kwenta, batas na walang kwenta, para mangikil sa publiko. Mga kaibigan, habang itong mga incheck na nagsipasukan dito, na pawang walang mga kaukulang papeles, patuloy sa kanilang pagpapayaman at pang-aagaw pati na sa ating mga karapatang makapagtrabaho. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Wala na puro pera na eh. Pera na lang lahat. Tingnan ninyo. Pati itong itong magkakapatid na Barreto. Kwan eh. Nakaburol yung tatay. Di ba? Ultimo yun. Hindi pinalagpas, mga kaibigan. Nagkagulo sila ron. Yung presidente nandun pa eh. Pumunta ron eh. Mga kaibigan, magkakapatid na Barreto. Kasama yung isang pamangkin. Yung si, kuwan ba yun? Ano pangalan nun? Nicole. Nag-away-away dun. Kahit mga, ewan ko. Anong upbringing meron yung mga taong yan? Mga kinikilala yan, mga celebrity yan. At, nasa anino na sila ng mga makapangyarihang tao sa Pilipinas. Isipin ninyo, nangyayari yun. Nagsapakan, sa burol ng, ito pinakamasayang burol sa lahat eh. Yung sa tatay nila, mga kaibigan. May action eh. Ngayon, Sus Mariosep, mabuti pa yung karaniwang simpleng buhay. Di ba? Ako, natira sa tagal nating sa Tondo. Pag nagpupunta kami sa Patay, di ba minsan naikwento ko pa sa inyo. Yung si Victor Lopez nung araw, nung nabubuhay. Pagka may patay, papupuntahan na ako niya sa tao niya. Sasabihan ako na samahan ko raw sila, si chairman. Chairman ng barangay yun eh. Sa Patay. May pupuntahan Patay. Yun naman si Victor Lopez,
Junior ito, junior. Kung ano yun eh, basta may patay na mahirap, yung halos walang makiramay, sa sobrang hirap, di ba? Ang ginagawa niyan, pupuntahan niya yun. Sa Tondo, alam niyo naman ang patay sa Tondo, iba sa lahat yan eh. Ang patay sa Tondo, may kantahan eh. Yung burol, yung mga lamay. Mga kaibigan, may kantahan yan. Ang gagawin ni Victor Lopez, may dala ng ano yan, sound system at saka mauna na yun, tsaka yung nagigitara, si Danim Bilog. Mga kaibigan, tutugtog na yan. Darating kami ron. Pagdating namin doon, kasunod na, may mga beer na. May pagkain. Sipin mo, yung patay, biglang nabuhay ang patay. Di ba? Ganun yun eh, si Victor Lopez eh. Papasama sa akin yun. Ngayon, ganun o. Pero wala ako, nungka. Wala pa ako na atinan na lamay na nagkaganyan. Mga simpleng tao lang. Ibig sabihin eh, nasa ng, ano nito, yung mga, ano ba tawag mo ron? Di ba, yung, hindi naman good manners, May tawag dyan eh, mga kaibigan eh. Yung civility, di ba, ng tao. Isipin mo yun, patay yung magulang mo. Bagay, nung buhay, nagagawa nila yun eh. Wala na tayong pakialam doon. Pero, nandun yung presidente, tsaka ngayon, pinag-uusapan ito eh. Kaya, minsan, hindi tayo dapat mainggit doon sa mga malalaking tao, mayayamang tao. Hindi lang natin alam eh. Minsan, mas mabaho pa eh. Di ba? Yung kanilang pamumuhay. Di ba? Yung klase ng kanilang pamumuhay, mas mabaho pa kesa sa mga nakatira sa Smoky Mountain. Isipin ninyo yun. Di ba? Ito ba mga ito, may mukha pa bang ihaharap ito? Sa bagay, sanay na sila sa iskandalo. Di ba? Maraming beses na eh. Yung Marjorie, alam naman ninyo yun. Hindi naman asawa ni ano yun eh. Ni Dennis Padilla yun eh. Sino nagbalita niya? Di ba ako nagbalita nung araw niyan? Andun ako sa, bago tayo nalipat dito, may pinanggalingan tayong isang himpilan eh. Bukod pa rin sa dati, di ba? Doon ko binroadcast yan eh. Ang pagkakatanda ko, mag-i-eleksyon yun eh. Kalain ninyo. Kampanya ito, kampanya. Nasa loob ng van, si Marjorie, tsaka si Echeverry. Hindi naman lumilindo, lumuuga yung sasakyan eh. Mga kaibigan eh. Ang lakas ng uga. Ano yun? Kaya ito, basahin natin to. May mga interesting dito eh. Ano raw eh? Hanggang sa media, nagbabanatan sila. Umpisahan natin doon sa nangyari. Nagsalita na raw si Gretchen Barreto tungkol sa nangyaring kaguluhan sa burol ng kanilang ama. Noong Wednesday po ng gabi ito, Miyerkules ng gabi, nung mismong bumisita si Presidente Duterte, magkasabay daw na nagpunta sila ron, si Gretchen at saka si Kwan. Mahaba itong kwentong ito eh. Kaya lang, mayroong mga post dito sa, ano ba ito, Twitter ba yan o social media eh. Ano ito?
post ni Gretchen Barreto. Sinasagot niya si Marjorie, yung kapatid niya. Si Marjorie, maitim ang ano nun, ano? Argolia. May kuha yun, sila ni Ichiberi. Ha? Ano tawag mo ron? Triple X? Silang dalawa, oh. Ang itim ng Argolia ni, ano, ni Marjorie, oh. Mga kaibigan. Kawawa naman nangyari kay Dennis Padilla, no? No? Alam pere. Kay Ichiberi. Tapos sa dami ng kaso ni Ichiberi, akalain nyo, isa-isang naaabswelto. Saan kumuha ng pera yan? Di ba? Sabi sa inyo, yun ninakaw din ang gagamitin sa pag-areglo ng kaso. Walang kalaban-laban ng mamamayan. Kaya nakita ninyo yung mga nakumbik tulad ni Erap. Nabawi ba? Yung ninakaw, yung kinulimbat, yun ang hirap eh. Yung batas, sabi nga natin, na plunder, hindi lamang ang intensyon nun, parusahan mo yung mandarambong. Ha? Kung hindi, ang isa sa layunin ng batas na yun, mabawi yung kinulimbat sa taong bayan. Nabawi ba? Wala eh. Ang nagpaparte, sila-sila rin eh. Halimbawa, marami kang nadambong. O, magtabi ka. Pag nagkakaso ka, partihan mo yung ombudsman. Ha? Naliitan. Pinailang kaso sa Sandigan Bayan. Bigay mo sa Sandigan Bayan yung pera, magdagdag ka. Inaibig sabihin nun. Malaki naman yung ninakaw mo eh. O kung 50 million yan, di yung kalahati, bigay mo sa amin, absuelto ka na. Di ba? O, ganun lang yan eh. Mga kaibigan eh. Niniwala pa ba kayo dyan? Ombudsman. O, ito. FYI, my mom spoke to me and assured everyone that she will tell all regarding our family feud and the day of my dad's birthday and who caused my father's attack. Sabi ni Gretchen, your threat to sue me for libel ba? Nagbanta pa lang kakasuhan siya ng libel. Ito ng mga tarantadong ADD. Walang kadala-dala, mga kaibigan. May pa-motion for reconsideration pa. Ngayon, ang sabi ho, I plead, no, I'm scared. Ayun. Hindi ko na maintindihan ko ito eh. I was informed that Clau Barreto will file a molestation case against your powerful boyfriend. Sino ba nagsasalita rito? Kasi sabi ro ni Marjorie, meron siyang powerful boyfriend. And as to my boyfriend, who is powerful in a bad way, like you say, yes, he is powerful in a good way, not bad as you claim. Pati mga boyfriend nila, sinasali nila sa away, no? Yung daw boyfriend ni Gretchen, alam niyo naman kung sino yun, di ba? Si Atong Ang. Ito naman si Marjorie, si Ichiberi very rich, di ba? Ngayon, si Ichiberi, ang daming ano niyan. Kaso ng, ano tawag mo rito? Yung pagmumolestya. Nag-aaral pa lang yan, nakasuhan ng rape yan eh. Gang rape. Na-absuelto. Nung nag-aaral yan. Sila magkakaklase.
Meron silang ni-rape. Naabsuelto. Alam mo kung bakit? Yung tatay niya, judge eh. Yun magpapile daw ng molestation case si Clevin Barreto siguro. Laban sa boyfriend. Hindi mo boyfriend, kinakasama yan eh. Di ba? Ni Echeverry, si Marjorie. No? Itong mga ito makita mo naman, pera talaga eh. Di ba? Iba ang kapangyarihan ng kwarta eh. Mga kaibigan eh. Kami bigyan mo ng pera ni Ariel, tignan ko. Di parang atsoy natin yan si Echeverry, di ba? Mamumukhang tsuper natin yan. Bakit? Molestya ba si Claudine Barreto? Mukhang yun ang pinapahiwatig nitong si Gretchen Barreto. Mga kaibigan, ano po? Nakakahiya, di ba? At saka yung parang wala na silang mga lintik ang moralidad nila, no? Mga kaibigan. Sipin mo, pumapasyal ang presidente sa ganon. Presidente ng Pilipinas. Dumayo nun sa burol. Tapos ganon ang klase. Nadadatnan niya. Bago raw dumating dun, yung presidente, sinabihan na meron ganyan inabisuhan na siya baka ma-embarrass ka pagdating dun sa kuwan. Inaayos sila, hindi naman daw nakinig. Etong mga ito, bali may isa pang involved doon, yung Nicole. Alam niyo ba kung sino yung Nicole? Yung Nicole, pinag-aawayan nila dyan, lalaki Isang lalaki lang, yung Nicole, si Gretchen, at saka si Claudine. Pare-pareho lang. Isang lalaki lang. Yung Nicole, alam niyo ba kung sino yun? Batang-bata yun Nagkaanak. Naanakan nitong lalaki. Isang lalaki lang nila. Isipin mo yun. Minor nung magkaanak yun, alam ko ano tawag nito? Yung Nicole na yun, may kapatid sila Gretchen na lalaki, yung panganay. Hindi ako nagkakamali. Yung panganay nilang kapatid na lalaki, ang may anak doon sa Nicole. Pamangkin nila yun. Mga kaibigan, ang gulo ng pamilya. Nakakahiya, isipin ninyo. Pero kaya nila yan kaya nilang maatim yan. Sanay na sila dyan dahil matagal na yung gulong yan sa kanilang pamilya. Ano po, mga kaibigan? Yan ang patay na ayaw ko maglamay. Pagka ganyan. No? Madamay ka pa dyan. Isipin mo, nandun ka lang, ma-embarrass ka di ba? Ikaw yung mapapahiya ka, di ba? Sasama ang pakiramdam mo, di ba? Walang ka ng gana di ba? Dumating ka ng maganda mood mo, di ba? May mangyayaring gano'n, ako sus Mariosep. Baka ikaw pa yung mahiya di ba? Embarrassment kahihiyan aabutin mo. Nakikiramay ka lang, mapapahiya ka pa Pag tumingin ka naman, di ba? Tinignan mo yung nag-away. Di ba? Sabi, hindi, tingin-tingin mo. Pero yun ang gustong-gusto ng mga bakla. Wala bang bakla nung gabing yun? Yung mga bakla reporter, naku, yan ang gustong-gusto niya. May pupulutanin na naman sila, di ba? Meron na naman silang masisirang buhay. Karamihan sa mga ganyan, showbiz. Gusto niyan yung sinisiraan yung buhay, no? Nang may buhay, mga kaibigan. Ano yun? Doon sila nagkakapera?
Oh, eto, may nilabas na video raw si Gretchen Barreto tungkol doon sa Friday para maipaalam kay Kwan, kay Claudine, sino ba magkaaway? Nag-away din si Gretchen tsaka si Claudine. Tapos si Marjorie at saka si Gretchen. Di ba dati kaaway ng lahat si Gretchen? Pati ng pamilya, nagkasundo-sundo lang. O, di ba yun na maganda, magkasundo-sundo? Paano ba yan? Magkakasundo pa ba yan Ultimo sa ibabaw ng bangkay ng kanilang ama na pumanaw, gumagawa sila ng ganon, mga kaibigan. May iba na ho ngayon, mga kabataan, mas bata sa atin niya si Gretchen na yan O, mga kaibigan, di ba asawa yan ni Kwan? Ni Tony Boy Cojanco. Nung araw, natatandaan ko nakasama pa ng, nakita namin niya sa Thailand. Nung bumisita doon, si Presidente Ramos. Mga kaibigan, nakita ko yung buong pamilya ni Tony Boy Cojanco kasama si Gretchen. Huli ko naman nakita si Gretchen nung nakaburol si Arthur Manuntag. Mga kaibigan, ano po, bueno, ganyan talaga buhay, kaya ayokong pumasok sa showbiz, Ariel. Baka mamaya madamay ako sa ganyan mga, alam mo na, scandal, sex scandal. Balikan natin yung Pogo. Binabasa ko kanina Sipin nyo, di nagbabayad ang atraso po sa gobyerno 100 million. We will wait, sabi ho ng BIR, for their documents to be presented to us. It will run to hundreds of millions, but there is no exact figure yet. Ang tanong, wala bang arigluhan ito? Baka mamaya magkaroon ng under the table to. Imbes na ibayad sa gobyerno, bigay ko na lang sa inyo. Baka mamaya ganyan. Chinese ito. BIR yung kausap. Ano ba tawag nila sa BIR pag Chinese? Bigay ikaw regalo. BIR. Di ba? Baka mauwi yan sa bigay ikaw regalo, mga kaibigan. Ngayon, iintayin daw nila na mailabas, maipresenta lahat yung dokumento na umaabot daw sa milyon, daang milyon, Hindi lang 100 milyon pala Wala raw exact figure. Yan. Yung daw closure order, pwedeng i-lift kung yung kumpanya makasusunod sa mga kondisyon na ibibigay ng BIR. Ano kaya yung kondisyon? Nung isang buwan, yung task force din ng BIR, pinadlock naman yung office ng yung isang Pogo, Great Empire Gaming and Amusement Corporation sa Libis, Quezon City for failing to pay 1.3 billion in tax deficiencies. Siguro ito ang dahilan kung bakit bakit kinukonsinti dito yan at ayaw ipatigil yan. Maraming kumikita dito. Ang laking pera, sipin ninyo. Di ba mismong China ang nanawagan sa ating gobyerno na iban na ninyo yung mga online gambling na yan sapagkat napiperwisyo rin ang China. Bakit ho? Kasi nilalabada yung pera papasok dito Sipin ninyo, walang nahuhuli sa money laundering. Para saan yung Anti-Money Laundering Council na yan? At saka yung batas, mga kaibigan.
Wala kayong nahuhuli sa money laundering. Oh, paano pinasusweldo yan? Saan kinuha niyang mga yan, yung pera pagdating dito para makapagbukas ng negosyo? Paano dinaan niyang pera niyan? Nako. Sa Canada, di ba, merong video na naipadala sa akin. Yan ang kauna-unahang na-discover nilang pinakamalaking laundering. Casino rin eh. Ganyan din ang scheme eh, mga kaibigan. Laundering ng pera. Oh. Pero ito, pinakamalaki raw. Ewan ko kung ano na yung update tungkol doon. Wala na akong balita eh. Sa Canada ito. O dito sa Kwan nga, sabi ko sa inyo, Cambodia ba yan? Yung binasa natin balita kamakailan na yung pong gobyerno, ayaw na nila yan. Kaya naglalayasan na yung mga inchik. Pasasara na nila lahat yan. Anong dahilan? Krimen. Krimen pa lang yun, ha? Yung mga ganon, yung robbery, mga hold up. Ibig sabihin, katumbas dito, yung mga ginagawa nilang kidnapping. Di ba? Kinukulong yung tao, pauutangin, pag di nakabayad, sisingilin na mas malaki, lalong di makakabayad, kikidnapin nila para yung pamilya mapilitang maghagilap ng pera, padala sa kanila, mga kaibigan. Ngayon, ito, tax evasion pa. Sobrang pangwawalang hiya na po ito sa ating mga mamamayan. Masyado na tayong naiinsulto nito. Ewan ko kung bakit walang ginagawa ang ating pamahalaan para matigil na yan. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Radio Bandido 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Tayo po ay nasa huling yugto na ng ating pagtatanghal ngayong gabi. At bago natin pasimulan ang pagbasa ng mga reaksyon at mga pagbati dito, unahin ko ng batiin si katropa nating Jundi Valencia at ang kanyang may bahay na si Cathy, Ginang Cathy Valencia. Hindi ho Waldas, hindi ho Cathy Waldas. Cathy Valencia. May bahay ni Jundi Valencia. Silang dalawa po ay binabati natin dahil ilang minuto na lang ay birthday na po nila. At hindi lang yun. Sabay silang magbe-birthday, sabay ang kanilang birthday, wedding anniversary pa nila ngayon. Kaya kung magre-regalo ka, dapat 3 ang regalo mo. Isa kay Jundi, isa kay Cathy, at isa naman para sa kanilang dalawa dahil anniversary nila. Ngayon, kung may pambili ka pa, gawin mo ng 4 para tigisa rin sila dun sa anniversary. Biro lang. Pero mga kaibigan, dahil birthday nila ngayon,
narito lahat ng mga katropa natin sa Lapid Fire ay bumabati kay Jundi at sa kanyang buting may bahay na si Cathy sa kanilang kaarawan at anibersaryo. Bukas po Sabado ang kanilang birthday at wedding anniversary. Narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Yun, no? Happy birthday, Jundi and Cathy. Ngayon, batiin na rin natin nanonood sa Tondo. Sa cable sila nanonood, cable channel. 224 tayo sa Sky Cable, mga kaibigan. Si Reynold, kaibigan natin si Reynold Panganiban at ang kanyang tatay na si Tatay Oscar. Nanonood kasama niya si Landa, si Olan at ang mga pamangkin ni Reynold. Binabati natin. Kumusta kayo dyan sa Tondo? Ngayon, balik tayo dito sa mga nanonood naman sa ating live streaming. Binabati natin si Carol Torres Brihino, si Francis Rodriguez ng Tropang Barberia, si Willie De La Cruz, si Eric Swan, binabati natin, si Derek Barry, si Katropang Carmela Torres Balcos, kapatid dyan ni Carol si May J. Binabati natin Joshua Buendia, mga kaibigan, Concepcion Ison Chulbo. Si Edwin Angara, nanonood from Perth, Western Australia. Si Arlene Tanyedo Varias na katropa natin at ang kanyang husband na si Ramon Varias sa the Netherlands. Si Oscar De Jesus, katropa natin, matagal na. Nasa California po ay nanonood. Si Freddy Karamat. Siyempre si katropang Susana de los Santos. Nanonood sa FB Live. At nakikinig din sa radyo. Si Carolina Luge ng Italy. Ayan po. Silvio Lugarte. Si Kamaita Basilio ng Geneva, Switzerland. Si Ariel Pasqui. Si Napoleon Gasga Poliero. Nanonood naman po from Riyadh, Saudi Arabia. Si Ella Samson Alviar. Asan ba si Ella? Saan bang bansa ito? Sa Saipan? Nandito lang sa Paranaque. Si katropang Yula Sotelo at isang mahusay na musician, isang gabi makakasama natin siya rito. Si Ella Samson, yun, nabati na natin si Ella. Si Oscar Samson Jr. naman, nanonood from United Kingdom. Si Gary Mann ay nanonood from Japan. Kung di ako nagkakamali, kumusta naman dyan, Gary, ang naging lagay nyo dito sa nakaraang sabay na matinding bagyo at lindol?
si Kuya Jay, kabit ni, hindi, asawa niya si Gretchen. Si Tim Torre, na musician. Napakinggan niyo nung kamakalawa. At sa susunod na linggo, kung wala siyang kanta, parang may schedule yata siya. Si Yoli Cortina, binabati natin. Si Josie De Silva Ignacio, nanonood from Canada. Si Arvin Sanggalang. Si Joselito Camacho ng Pleasanton, California. Leo Fernando. I consider you to be the Mark Levin of the Philippines. Commentator ba yun si Mark Levin? Pasampulan mo nga ako ng video niyan at nang mapakinggan natin yan. Alam niyo naman mga commentator sa Amerika, ang gagaling din eh. Tsaka doon, lintik, mga kaibigan. Iba commentator doon. Iba ang kalayaan doon. Lahat doon nasasabi. Dito, marami kang dahil nakikialam eh. Si Radex Gonzalez, watching from Sweetwater, Texas, USA. Matamis ba tubig nyo dyan? Sweetwater eh. Si J. Mark Dagala. Ba? Nanonood si J. Mark? Di ba nandiyan ka pa ba sa kabilang himpilan? Si Elmer Ecleo ng Santa Lucia, Pasig. Nakalimutan kong basahin yung message kanina eh. Bale, sa Lunes. Si Jorge Beichong, katropa natin sa Tokyo, Japan. Kumusta na Jorge dyan sa Tokyo? Di ba kayo napisala dyan? Okay naman. Si Kuya Bob, magkano po kaya maipapaliwanag ang paglaganap ng Pogo dito? Ni Didi, walang paliwanag siya dyan. Alam niyo naman si Didi, mabilis yan. Nasa immigration yan, ako. Laki ng kinita niya sa Yakuza eh. Si Marilyn Castro Alama, nanonood po. Maria Luisa Zaragoza, Kamurungan. Si Joshua Mendoza. Binabati rin natin ang kanyang sister na si Evelyn Garces. Birthday po pala ni Evelyn Garces, kapatid ni Joshua Mendoza. Batiin natin. Narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay, magpapatuloy tayo. Ang sabi naman ni JP Adisa's true story revealed by Claudine Barreto gets hospitalized because of Marjorie Barreto and Gretchen Barreto. Ang masasabi ko naman ay ito. Puro kayuhin! Puro kayuhin! Puro silahin. Hindi marunong gumalang. Si Presi Quijano Parraino nanonood po sa atin. Si Tervare Gray. Si Roland Mendoza. Nabati na natin, di ba?
walang galang sa ate Gretchen nila ang magkapatid na Marjorie at Claudine. Wala nga eh. Walang yung respetuhan sa pamilya. Palagi ko pati magulang nila. Hindi nila ginagalang eh. Diba? Si Marilyn Castro, ay yun masama yun. Mabigat yan. Yung mga ganyang Si Kamaita Basilio, nabati na rin natin, si Lay Ginto Reventar, si Jerry Grad ng California, katropa natin yan. Gretchen admits that she is a mistress as the wife of Tony Boy is still alive and kicking. Alam nyo, sa kanilang tatlo, mas papipiliin nyo ako, mas mahusay pa si Gretchen kasi walang tinatago. Di ba? Walang arte-arte. Hindi kamukha nitong iba. Pero hindi yun eh. Walang pinakamaganda, kundi maayos sila, di ba? Huwag na lang sila mag-uusap-usap. Patay yun eh. Kahit sino pwedeng pumunta ron eh. Di ba? Huwag natin bastusin. Si Nick Mozo ay nanonood. Dito sa atin, sabi mo kumain-tator. Ba, marami niyan dito. Kumain-tator tsaka kakain-tator. Kumain-tarista. Parang yung pinagali. Ang dami dyan, pipitsuging komentarista eh. Yung ano lang sinasabi. Kung di magbabasa, walang masasabi. Kakapiranggot pa. Di ba? Naliligalig pa sila ron, ha? Mga kaibigan. Si Evelyn Hidalgo Patubo ay nanonood din po. Si Robin Pogi de la Cruz, isang artist ito. Ang galing ng kamay din ito. Tsaka magaling ito sa mga sa internet, no? Yung mga computer. Galing gumawa. Si Roldan Flores, nanonood sa atin from Seoul, South Korea. Si Annabel Tashiro ng Tokyo, isang jazz singer. Si Marlon Lopena Constantino watching from La Puente, California. Si Rosita DC na katropa natin, nanonood naman daw siya sa Channel 224. Si Levi Panaho, napapanood tayo Sky Cable, Channel 224. Baka sabihin nyo, inuulit ko. Binasa ko lang yun. Si Vanessa Rivera. Kuya Bob. Yan. Ano naman po ang masasabi ni Sir Yaning sa mga Barreto? Huwag yun ang itanong natin. Ano masasabi nitong si Bad Eli Kuyukot Soriano sa mga kasapi niya? Gago! Tanga! Inutil! Talagtado! Ayun. Hindi ako yun, ha? Si Marlon Lopena Constantino. Nabati na natin. Taga West Covina pala siya. Nga pala. Buenos dias, Joel Diaz. Si Rogel Angie Matanggihan is watching from Vancouver, Canada. Romeo Lagunero Aguilar is watching. Si kaibigan natin, Rudy Santos. Dati po siyang member ng original Horoscope Band. Sila po yung nagpasikat ng Sa Tunduman, May Langit Din. Isang awitin na naisaplaka nung araw, panahon ng mga
Abe, 70s yun eh, di ba? O, nasa California yan, si Rudy Santos. Iniimbitahan nga ako niyan eh, padadala niya raw ako ng ticket eh. One way, pa hindi na ako makabalik dito. Hindi, biro lang. Nag-iimbita si Rudy ron eh. Para lang para lang nasa Quiapo, Si June Elvis Espinosa. Naku, Elvis Presley of the Philippines po yan, mga kaibigan. Pupunta ka ba sa Lamay? June? Ano ito si June? Masipag ito eh. Lahat ng kaibigan, basta may pumapanaw, nandun yan. Kamakailan nga pala, namatay na yung original na Elvis Presley of the Philippines. Si Chito Bertol, no? Patay na rin. Daming namamatay, na hindi ko na bibigyan man lang ng pagkilala sa programa natin para mabanggit. Nakakalimutan kasi natin. Si Ramon Palyera ng Las Vegas pala siya. Si Romeo Lagunero Aguilar na kanina nabanggit na rin natin. Si Marl Irene Carr, kailan kaya mag-guest uli si Brad Willie? Good evening from Brescia, Italy. Malapit na. Si R.B. Bautista, birthday din daw ni Rick Bautista na laging nanonood sa atin. Para sa iyo, Rick, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. Abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Binabati na rin natin, mga kaibigan, yung airpat ni Romeo Lagunero Aguilar, si Ginoong Leonor Alama. Si Rafael Joaquin, nanonood pala sa atin, si Lito Joaquin. Si Edgardo Reyes Paner. Lagi silang nakikinig daw ng tropa niya dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta po kayo dyan, mga kasama ni Edgardo Reyes Paner, ngayon, nandito na ako sa Pasig. Ayun, nasa Pasig na pala siya. Sana tokhangin din yung mga Ninja Cups, pati mga Ninja Bucor Chief, pati Ninja Senator. Oo nga naman eh. Di ba? Bakit gusto mo mapatay yung Vice Mayor kung sangkot sa droga? Ba't yung Ninja Cups buhay? Di ba? Kung talagang iisa lang. Si Tony G. Gachi, watching from California. Si Kaani, nakatropa natin, Kaani Flormata Saludes, at si Kaenyang Nina, mga katropa natin, matagal na ho yan. Si Greg Velus Jr., nabanggit na ba natin ito? Si Joe De Lemos, IRS Fresno, California pala eh. Mr. Joe De Lemos. Ano ba parusa pagka tax evasion dyan sa Amerika? Di ba mabigat ho na kasalanan yan? Yang, anong tawag mo dyan? Yan pong tax evasion sa Amerika. Kaya doon nakakatakot doon yung basta bibili ka ng ganito, bibili ka ng ganon, na hindi kasama sa kinita mo. Hindi kasama sa kinita mo.
masisita ka ron, malalaman yun. Tatanungin ka ngayon, saan mo kinuha yan? Di ba ito lang ang sweldo mo? Yan, patay ka na. Parang yung misis ni Lito Lapid, natandaan nyo, di ba nagdala ng pera doon? Oh, saan mo kinuha ito? Sa mister ko. Sino ba mister mo? Senador, Lito Lapid. Ah, ganun. Kulong. Kulong yan. Kinulong. Oh. Tapos nilitis doon, di ba? Mga kaibigan. Sabi, federal offense and tax evasion, patay kang bata ka pag sumablay ka. Doon sa Amerika, ano, kulong at repossess property mo. O yun sinasabi ko kanina. Basta illegally acquired or ill-gotten wealth, kung tawagin, mga kaibigan, nakamit mo sa masamang pamamaraan, hindi mo maipaliwanag, ha? Eh dapat kukumpiskahin niya ng gobyerno lahat ng property. Di ba? Nagpayaman ka sa kung saan sa Shabu. Yun, di ba? Yung mga ninja cups. Oh. Ubusin talaga pera mo ron sa Amerika. Eh ba't nandun pa yung property ni Lito Lapid? 2 bahay. Sa Las Vegas. Pakibusisi nyo nga yun. Yung isa doon, nareklamo pa eh. Alam mo kung bakit? May akalain mo, nag-barbecue ron sa labas. Nireport sila sa pulis eh. May dumating doon eh. Akala nila nasa Pampanga sila eh. Nag-iihaw ng barbecue doon sa labas. Eh, bawal doon yung mga usok-usok eh. Mga kaibigan, di basta-bastang ganun yun. May ihawan sila ron, nakita nyo may mga takip, di ba? Tinatakban para yung usok hindi lumabas. Oh, at saka may nabibili na ngayong mga kuwan, mga pang-ihaw na walang usok. Si Edgardo Lim, isa na naman pong magandang talakayan ngayong Biyernes sa Pinas kung mahal. Magandang gabi at umaga. Salamat to Mr. Edgardo Lim. Dito kahit DUI lang, jail na. Ano yung DUI? Kulong ka na agad. Ano ba yung DUI, Juan? Jerry. Si even election contribution, pag ginamit mo for personal, kulong ka dito. Oh, di ba? Ang ano, di ba? Ang hihigpit, talagang pinapatupad eh. Baka sa iba napakapangalan yung bahay ni walang silbi, Lito Lapid. Si Cesar Alvarez, di ka basta mag-iihaw dito. Driving under the influence pala yun. Oh. Eh yung kay Chris naman, UTI yun, di ba? Dati nagkaroon si Chris niyan eh. Hindi DUI eh. UTI. Oh, sunod na ay habol natin itong pagbati kay Ginoong, kay Lolo Benjamin Tado, kay Lola Veronica Tado. Ba, birthday ni Lola Veronica Tado. Bukas, batiin na natin. Ilang minuto na lang eh. Narito po ating pagbati, Lola Veronica Tado, dahil birthday ninyo ngayon. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Ang buong pamilya Tado, dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, binabati natin.
Si habol natin si Leo Fernando. Nabanggit na natin kanina si Larry Atanasio. Siyempre si Roxanne Rankin ng Florida at si Ginang Mirna Guillermo ng Florida. Pinabati natin. Si RJ Rivera. Bayan ko ay isa ang dami. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko na... Mga kaibigan, salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan na napapakinggan po Lunes hanggang Biyernes dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido, sa bayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable, sa mga nanood po sa ating live streaming, sa kanilang mga TV Plus, at sa mga gumagamit po ng digital box. Sa pangalan ng ating idol, ang Macho Guapito, ang ating technical director, si Ariel. Happy weekend po sa inyong lahat. Ito po si Percy Lapid. At magandang Yumaga! Recom Echeverry! Ay pantay, walang nang-abit. Ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. The views and comments of the hosts and guests